Magandang araw mga kabayan. Pag-usapan natin yung tamang reliyon at saka yung tunay na reliyon. Ngayon kasi nung panahon nung una ako nag-assess kung ano ba yung tunay na reliyon. Kasi dati ako kasi bilang Kristiyano ay siyempre katungkulan natin na alamin ba yung tunay na reliyon. Bagamat tayo ay nakagasta natin na meron na tayong reliyon kasi yung magulang natin ay meron ng reliyon, ngayon ay para bagang hindi rin mawala sa ating isipan at saka sa ating pakiramdam na ito kaya yung tamang reliyon. Ngayon ay kahit din sa atin sa Pilipinas, napakarami ng reliyon sa atin, iba't iba, ang daming mga nangangakit diyan, pupunta ng mga bahay-bahay, yung sinasabi sila daw yung tama reliyon, tama daw, marami. May kahit paano, may natututunan din naman ako sa kanila sa aking pakikinig. Kahit paano, natuto rin akong bumasa ng Bible, yung mga kapitulo, bersikulo, nalaman ko. Kaya dahil sa mga marami din mga magaling magbahay-bahay, ay yun ang natutunan ko sa kanila, yung kang magbasa ng Bible. Dati nga yung Bible, hindi ko malaman niya kasi pagka may narinig ako kapitulo, bersikulo, ganoon, hindi ko malaman ko kasi nakikita ko sa alam nila eh. Ngayon nagkaroon din ako ng pagkakataon na noon nagkataon parang wala naman akong trabaho, ay napagtungkulan kong basahin yung Biblia. Ngayon naisip ko na mabasa nga itong Biblia. Ngayon nung binasa ko pamula nga sa Genesis hanggang sa Revelation. Ngayon nung matapos ko ng basahin, umabot ako ng isang linggo sa pagbabasa, ay wala akong nakita na ang Diyos diyan ay may sinabi na ito yung relihiyon, yung pangalan na relihiyon, wala. Ngayon tataka ko, sabi bakit kaya ang Diyos ay hindi nagsabi dito ng relihiyon? Parang ang dito sa Bible, sinabi lang niya yung kanyang mga batas, yung mga dapat gawin ng mga tao, mga pananampalataya, yung humingi sa kanya, tapos yung mga istorya ng buhay nung panahon nung una ng mga iba't ibang propeta, kung papaano niya tinulungan ang mga tao at papaano rin niya pinarusahan ang mga taong mga sumasalangsang sa kanya at yung mga hindi sumusunod. Tapos binigay nga niya yung kanyang mga kautusan na dapat sundin ng mga tao. Pero yung relihiyon, yun ang wala. Tapos nakalagay din sa Bible kung ano bagay yung mga mangyayari pa sa hinaharap. Ganyan ang mga nakasulat doon sa Bible. Pero bakit yung relihiyon ay hindi niya sinabi? Pero bago yung Bible, meron na diyang mga nauna pang libro. At tulad na yung mga libro na pinangahawakan ng mga Hinduismo. Ayun kasi bago pa yung Bible, ay meron na silang pinangahawakan na libro noong panahon una. Pero dun sa libro na yon, nakausap ko yung ibang lahi na ang relihiyon nila ay Hinduismo, ay hindi rin nakasulat dun sa libro nila ang relihiyon. Hindi rin ng Diyos nagbanggit doon na relihiyon. Hindi rin nagbanggit. Ngayon itong sumunod nga, itong Biblia, ngayon nga din sa Biblia ay hindi rin ang Diyos nagbanggit ng pangalan ng relihiyon, kundi ang mga istorya nga lamang ng mga paano tumulong ang Diyos dun sa mga sumusunod sa kanya at paano naman niya pinarusahan yung at saka yung kanya mga biyaya na ibinigay sa mga tao at na yung mga pag-uutos niya na dapat niya sundin, at yung mga himala na ginawa ng Diyos na kinasangkapan naman niya sa mga himala yung kanyang mga propeta at saka yung kanyang mga sugo, yung mga sinugo niya, yan ang kanyang mga kinasangkapan sa himala na pinakita niya sa mga tao. Ngayon, kaya pala ito ang Diyos ay hindi pa nagbibigay na relihiyon diyan
sa mga naunang yung hawak ng libro ng kauna-unahan, yung Bhagavad Gita, hawak ng mga Hinduism. Tapos sunod pa yung mga mga Budismo. May libro din yan, pero hindi rin sinabi doon kung ano yung religion na binigay ng Diyos sa tao. Pagkatapos pa itong Biblia. At tapos itong panghuling kasulatan na libro ay ito naman ay tinatawag na Quran. Yan. Dito sa Quran naman ito, ang original naman ito, yung Arabic ang original nito. Tapos ngayon, ito naman isinalin din sa iba't iba na lingwahe. Ngayon, ay ayon naman dun sa dito kasi sa Quran nakasulat dito na ang Diyos dito ay nagbigay na ng relihiyon. Dito sa Quran, ito yung huling kasulatan ay binigay ng ng Diyos dito na nakasulat. Ngayon dito naman sa Quran, meron ditong Quran na salin sa Tagalog. So, tingnan nyo. Ito, yan, Arabic. Ngayon dito sa kanan, ito yung pagkakasalin niya sa Tagalog. At dito niya isinulat yung relihiyon na binigay niya sa tao. Ito. Tama sabi ng Diyos dito. Sa araw na ito ay pinaging ganap ko ang inyong relihiyon para sa inyo, at nilubos ko ang aking paglingap sa inyo, at aking itinakda sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Tangyo yun. Talagang dito sa Quran ay dito na nagtakda ang Diyos ng relihiyon. Kaya nga napatunayan na ang Diyos dito sa huling niyang kasulatan, huling libro na pinadala sa mga tao, yan niya ay ang pangalan ay Quran, ay diyan niya sinabi ang kanyang relihiyon ay binigay niya sa mga tao. Ngayon, bakit hindi yan alam ng mga iba't ibang relihiyon katulad ng mga Hinduismo, bakit hindi yan alam? At saka yung mga Judaismo, mga Budismo, Kristiyano, bakit di alam yan? Dahil kasi ang mga Hinduismo, ang kanilang pinagbabasihan lamang ay yun yung kanilang libro na Bhagavad Gita. Yun lang kanilang pinagbabasihan. Ang mga Judaismo naman, nakalimutan ko ng pangalan ng libro nila, yun lang kanilang pinagbabasihan. Tapos yung mga Budismo, yun lang pinagbabasihan nila, yung kanilang libro. Paano nila malalaman yung tamang relihiyon, yung tunay na relihiyon na bigay niyang Diyos? Ay nung panahon nila, ang Diyos ay hindi pa nagbibigay nga ng relihiyon, dahil hindi pa niya nagaganap lahat ang gusto niya sabihin sa mga tao. Ngayon dito sa Bible, bakit ang Diyos nga ay hindi pa rin nga dito nagtapos, hindi pa ganap lahat ng kanyang dapat sabihin sa mga tao. Kaya dito sa Bible, ayan ay hindi pa diyan nakasulat. Kaya nga nung binasa ko nga, umabot nga na 1 linggo nagtanong din ako sa sarili ko, bakit hindi niya sinabi kung ano yung relihiyon doon, kundi yung kanilang mga pag-utos, yung mga kautusan niya sa mga tao, yung dapat sundin ng mga tao, ano ba ang mga dapat gawin ng mga tao. Yun lang ang nakasulat. Tapos yung mga himala nga, at saka yung mangyayari sa hinaharap na yan niya yung nakasulat dun kay Propeta Daniel. Meron pa rin sa iba. Tapos yung huli nga yung sa Revelasyon, na dun mas marami yung mga nakasulat na mangyayari sa hinaharap, dahil nga ay hindi pa ganap. Ngayon itong sa kahuli-huli na isang na Revelasyon, ito yung tinatawag sa Islam na Quran,
ay dito niya sinabi. Bakit ngayon ang mga Muslim lang ang nakakaalam ng pangalan ng tunay na reliyon? Dahil nga ang mga Muslim lang ang nagbabasa ng Quran. Kaya ito hindi nalaman ng mga Kristiyano, dahil nga ang pinagbabasihan lang nila ay itong Bible. Kaya ako nga dati may nakausap ako na yung ibang reliyon, lalo na yung mga pastor. Kaya sabi nila ganito eh. Kaya nga lamang pinaniniwalaan ay ang Bible. Ay pag hindi nakasulat sa Bible, hindi kami niniwala. Paano mo malalaman ang katotohanan? Para bagang halimbawa ay ganito Sa Amerika, marami nagsasabing maganda daw sa Amerika dahil kasi sa Amerika kasi pagka kumita ka doon, malaki kasi, dollar kasi doon. Dollar. Ngayon, nakikinig ka lang. Tapos marami ka doon makikita ng mga kung ano ng mga building doon, ganito, ganyan. Ngayon, nakikinig ka lang. Pero, ang nangyari naman sa iyo, ikaw ay sa Pilipinas ka lang din lang nanatili. Hindi ka talaga pumunta doon. Ayun, hindi mo talaga na-experience. Dahil kasi wala sa Pilipinas ka lang Ay pero nangyayari sa Amerika, narinig mo lang. Pero hindi mo naman na-experience. Pero kung halimbawa kinagpunta sa Amerika at na-experience mo talaga, makisalam mo talaga sa mga Amerikano, yung makita mo talaga sa mga pasyalan doon sa Amerika, nagtatakbuhan ka doon sa yelo at ikaw tumakbo nga, ay talagang masasabi mo talaga ay totoo nga. O kaya halimbawa dito sa Saudi Arabia o kaya sa Middle East, na kahit saan man dito sa Middle East na balita mo yung mainit, tapos malamig, tapos yung disyerto, ay kung halimbawa ikaw nga ay sa Pilipinas lamang, ay hindi mo talaga maalaman. Ganyan din sa sa Bible. Kung halimbawa katulad yung gagawin natin, kagaya ng mga sinasabi ng ibang mga kawan na ang pininiwala ko lang ay Bible, ay hindi talaga natin malalaman ang katotohanan. Na kahit yan basahin yung Bible, ay hindi talaga natin maunawa at malalaman natin ang katotohanan. Para din yung isang babae. Kung halimbawa ang isang babae nakita natin, hindi naman natin nililigawan. Bawa meron tayong nakitang babae, gustong gusto natin siya ng isang babae, pero gusto natin siya mapangasawa, ay hindi naman natin nililigawan, ay paano mangyayari na yan? Hindi natin malalaman. Dahil kasi nananatilaan tayo, ay tatanda tayong binata pagka ganyan. Dahil kasi nga dito sa mundo, narito na nga lahat. Ibinigay na nga ng Diyos sa atin yung lahat ng mga kaalaman, na yun namang kaalaman naman na yun, ay hindi naman basta agad malalaman natin kung hindi natin hahanapin. Kagaya niya ng kaalaman na kaya tayo natutong sumulat at bumasa, ay dahil sa talagang nagpursige tayo at tayo may nagturo din naman sa atin. Ngayon minsan kasi ay kung halimbawa may nagtuturo sa atin, hindi naman natin pinakikinggan. Ay paano, tingnan ninyo hindi baga tayo ay tinuturuan na ng ating magulang, pero bakit kinailangan pa natin pumunta sa school? Dahil kasi para tayo ay lumawak ang kaalaman. Pero sa bagay, sa pagsusulat sa pagbabasa, di ba tinuturuan tayo ng ating magulang at ng ating mga kapatid? Pero bakit hindi naging sapat yun? At kailangan pa natin pumunta sa paaralan. Ganyan din sa reliyon. Kung halimbawa may nagis na tayo na reliyon, ay magtungo tayo sa reliyon pang iba at alamin natin. Kung meron tayong binasa na Bible, magbasa tayo ng ibang katulad ng Quran para malaman natin ang katotohanan. Tayo naman may kalayaan na pumili at humanap, pero bago tayo pumili ay pumunta muna tayo dun sa iba. Ayun talaga ang masasabi natin, tayo pumili. Pero kung halimbawa ay hindi naman natin tayo pumunta dun sa iba, paano natin masasabing tayo pumili? Ay hindi naman natin napupuntahan yung ibang mga libro, hindi naman natin nababasa. Sabagay meron din namang mga bumasa ng kuwan,
pero mga hindi naman sila naniwala. Katulad na yung isa na isang pastor na napapakinig ko dati sa radyo, yun si Brother Eli Soriano. Yun siya kasi may Bible at saka may Quran. Pero ang nangyari kay Brother Eli Soriano ay siya ay hindi naniwala dito kaya sa sa Quran. Kasi ang tao kasi ganito yan. Pero siya na may namili. Yun ang si Brother El Soriano. Talaga hindi natin masisisi si Brother El Soriano kasi siya ay pumili. Binasa naman niya itong Quran. Ayun ang sabi niya. Ayun kasi may sinapanood ko rin dito sa sa YouTube. Ang sabi naman niya ay meron daw siyang libro ng Quran. At binasa niya. Pero nung mabasa niya ang Quran ay siya ay hindi naniwala. Ayun ang pagkakasabi ayon sa panunood ko sa kanya dun sa YouTube. Sabi niya hindi siya naniniwala dito sa Quran. Pero kahit paano naman ay siya ay pumili. Bagamat hindi siya naniwala dito sa sa Quran ay sa kanya na yun. Kasi siyempre ang tao nga ay may kalayaan na pumili. Pero bagamat ganun ay siya naman ay talagang naghanap din, pumili. Ngayon yung pinili pa rin nga niya ay ang Bible. Hindi kasi niya napagtuunan at hindi kasi niya napag-isipan, sino ba ang aking papaniwalaan? Hindi ba dapat kong paniwalaan ay ang Diyos? Ang Diyos na nga nagsabi na na Islam ang binibigay niya reliyon. Ay sino pa yung nagsasabi na iba na ito yung reliyon na katulad na yung dating daan. Ang dating daan naman ay sino baga nagpalista na para yan ay maging lehitimong reliyon. Ay di baga ang mga nagpalista na yan ay si Brother Eli Soriano para naman yan ay mapatala na yun nga reliyon. Ang dating daan na ayun ay Iglesia ng Diyos, yun ang kanyang sinabi. Kaya yun ang napalista. Pero siya yung nagpatala na yun para kuwan. Pero ang ibig sabihin, ang pinaniwalaan niya ay yung kanyang pagkakaunawa ni Brother Eli Soriano. Hindi talaga yung kagaya nito na dito sa Quran na mismo ang Diyos na mismo ang nagsabi na Islam ang reliyon na binibigay niya. Kaya ganyan kasi ang pero kahit paano naman si Brother Eli ay pumili naman siya. Pero kung halimbawa yung isa naman tao na halimbawa ay talagang nanatili nga lamang na hindi naman siya tumingin sa iba, ay meron pa nga sinasabi na ay ako ito na aking nakagis na, dito na rin ako mamamatay. Ay hindi na nga natin na nabigyan ng pagkakataon ng ating sarili. Iba yung bigyan natin ng pagkakataon ng ating sarili. Tingnan nyo sa mga bagay na katulad dito sa mga pangmuntong bagay, binibigyan natin ng pagkakataon katulad na yung bagay panunood ng TV, pakipagkwentuhan sa sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, o ang ating mga paghahanap buhay, yung pag-iipon natin ng mga kung ano ng mga kayamanan dito sa mundo, yung mga pangarap natin, yung mga kaalaman natin na pinaangat natin ng pinaangat. Pero alin ba ang mas mahalaga? Hindi baga ang mas mahalaga ay ang ating pananampalataya, ang ating religion, ang Diyos na naglikha sa atin, dahil kanino baga tayo babalik kapag tayo namatay at muling nabuhay? Di baga tayo haharap sa Diyos na naglikha sa atin? Kaya ang ating paniwalaan ay kung ano yung sinabi ng Diyos na naglikha sa atin, at siya na meron din ang magagantimpala sa atin sa ating mga nagawang mabuti dito sa mundo. At siya rin naman ang magpaparusa sa atin sa mga bagay na hindi natin nasunod sa kanya mga pinag-uutos sa atin, at siya rin naman ang magbibigay ng gantimpala na paraiso para sa ating mga nasunod na kanyang pinag-uutos sa atin. At siya rin naman ang magpaparusa sa mga kasalatan nating nagawa dito sa sa mundo. Kaya siya ang may hawak ng lahat ng gantimpala at kaparusahan
Kaya siya dapat ang ating susundin at papaniwalaan. Pero kung halimbawa, minsan pinagtigasan natin, ay ito yung relihiyon ng aking mga magulang, ay isa rin naman yan. Ay hindi yan isa, kundi yan ay marami na iba't iba. Tayo nilagay dito sa mundo para subukin at para alamin natin kung ano bagay yung tama. Kaya maswerte yung mga naghahanap talaga ng katotohanan. At ngayon ay para madali tayong malaman natin, tayo manalangin sa Diyos na ibigay sa atin at ilagay tayo sa tamang daan patungo sa katotohanan. At gayon naman itutulungan tayo ng Diyos. Pero kung hindi natin bibigyan na niya ng pansin, darating araw na tayo ay mamamatay na. Magaling kung bago tayo mamatay, magkaroon tayo ng pagkakataon. Ay paano yung halimbawa mayroong mga namatay na ng bigla? Di ba mayroong ganyan na namamatay na ng bigla? Paano yun? Sayang naman ang mga pagkakataon. Ngayon habang tayo buhay pa, ay bigyan natin ng pagkakataon. Kung ito nga ang pag-aaral pa mula elementary, high school, mayroon pang nakatapos ng kolehiyo, pagkatapos pa ng kolehiyo, nagtrabaho. Tingnan nyo yun, napakahabang panahon yun na yun ay binigyan natin ng pagkakataon. Ay ngayon kung bigyan natin ng panahon ito, dahil ito ay napakahalaga. Marami sa kuha natin, tayo ay naaakit na dito sa mga mundong ito, kung ano ating mga siyempre krisis ang buhay, maraming mga problema, kaya minsan hindi natin nabibigyan. Pero itong napakahalaga, ang malaman natin ang ang katotohanan. At ang katotohanan ay napakadali. At ito nga ay ang Diyos na nga mismo nagsabi. Sa wikang Arabic, ang pangalan kasi ng Diyos ay marami, iba't iba. Katulad ng ang iba, ang tawag nila sa Diyos ay Jehovah. Dito naman sa Bible, meron naman ang tawag na may Ama. Meron ang tawag katulad Yahweh. Pero ito sa Quran, palibasa nga ay Arabic yung lingwahe dito ng sa Middle East. Kaya ang naman Allah, kasi Arabic Allah. Ay ang Diyos naman ay nakikipag-usap ang Diyos depende doon sa lingwahe na yung propeta na yung sinugo doon. Katulad yung panahon ni Moises, baga ang lingwahe ni Moises, di ba guys, siya ay Hebrew. Kaya ang Hebrew ang salitang Hebrew. Kaya ang tawag sa kanya ay Yahweh. Tapos yung iba naman yung kay Jesus, baga ang bakit kay Jesus ito mo yung sa original, ang nakalagay Eli. Dahil kasi yun ay salita na na Aramaic. Eli. Tapos ito naman Arabic naman, kaya ang tawag ay Allah. Yan yung Eli, Allah, tayo magkalapit niya. Kasi yung Arabic at saka Aramaic ay magkalapit niya na lingwahe. Kaya malapit yung Eli tsaka Allah. Kaya yun ganun. Ang iba't iba sabi, ay, naman yan? Ayun kasi minsan nagiging katwiran kasi ng iba mga tao ay, hindi naman yan, sa Muslim naman yan. Ang salita kasi ng Diyos, yan ay para sa lahat. Kaso nga lamang, ang nangyayari kasi sa mga tao, nagdi-divide. Halimbawa, ang katwiran ng Kristiyano ay iba naman yan. O talaga sabi, ay, ang mga yan naman sa Hinduism naman ang mga yan. O ba siya, ay, Buddhist naman ang mga yan. Ay, yung nangyayari, ang babasahin lang na ay Buddhist lang. O libro lang ng Buddhist. Ayun namang kawan, ay, hindi namin babasahin yung Biblia. Dahil kasi, libro lang naman yan para sa Kristiyano. Tapos yun namang Hinduism, ganun din. Tapos ay sabihin naman ng mga Kristiyano, ay hindi na babasahin niya sa Quran, dahil yan naman sa mga Muslim lang naman yan. Hindi namin papag-aralan yan, dahil kasabi sa amin kasi ay ito lang Biblia. Ay hindi natin malalaman ang katotohanan pagka ganun. Nakawang kagaya rin yan ng pang-ibang bansa. Hindi natin malalaman ang Japan. Wala ba, nanonood lang tayo. Pero hindi naman natin, paano natin ma-experience? Katulad sa Amerika, ang iba ay mga, hindi natin ma-experience, magdakot ka ng yelo doon.
at ikay tumakbo dun sa yellow. O ganun, nakikita lang natin sa mga television o kaya sa YouTube, nakikita lang natin. Hindi nangyari tayo dito lang sa Pilipinas, o kaya naman hindi natin na-experience sa ibang sa Middle East na napakainit, minsan ay napakalamig. Hindi natin na-experience yung disyerto. Ganyan din sa relihiyon. O halimbawa na natili lang tayo sa ay hindi talaga natin malalaman dahil hindi natin na-experience hanggang sa namatay na tayo. Paano natin ma-experience? Ay ito'y napakahalaga. Kung binigyan natin ng mahabang panahon yung ibang mga bagay dito sa mundo, ay ito ang pinakamahalaga na malaman natin ang tunay ng katotohanan, ang tunay na relihiyon na dapat natin puntahan. Di ba sabi ng Diyos, ako, at sinabi rin niya ni Jesus na mapalad yung mga taong ang Diyos muna ang inuuna. Ay sinabi rin ng Diyos sa lumang tipan, ako muna ang inyong unahin. Ay kung ano ba kayo Kristiyano, yun ang pinapaniwalaan ninyo, abay dapat paniwalaan ninyo. At kung yun yung nakalagay doon sa inyong Biblia, kaya bigyan nyo ng pagkakataon na alamin ang tunay. Ngayon, manalangin kayo na ilagay kayo sa tunay na relihiyon at gabayan kayo na makapasok sa tunay na relihiyon. Kung ano ba yung tunay. Kaya naman sinasabi ko sa inyo na yan niya pinakita ko na sa inyo na dito nga sa Quran, yung huli niyang kasulatan na pinadala sa mga tao, ay ito kasing Quran, ito hindi para lang sa mga Muslim, ito'y para sa lahat na dapat mabasa. Kaya nga hindi nalalaman ng iba't ibang reliyon kasi nga ayaw nilang basahin o ayaw nilang alamin, hindi sila nagtatanong dito. Kasi ang tinitingnan kasi minsan ng karamihan ay yung mga ibang mga Muslim na ginagawa ng Quran, bakit ganyan? Kasi ganyan ang mga tao, kasi hindi natin pwede pagbasihan. Dahil ang mga tao kasi ganyan, ang tao kasi likas na mapaggawa ng kasalanan. Ay hindi natin pwedeng titingnan ng ang mga tao sa relihiyon. Dahil kasi katulad sa Islam, ang tinuturo nga ay kapayapaan, bigyan mo ng kapayapaan ng iyong kapwa at magkaroon din ng kapayapaan sa iyong sarili, na huwag mong gagalitin ang iyong kapwa, o ikaw lagi magpatawad, ikaw sumamba ka lagi sa Diyos at magbigay ka ng kawang gawa. Ayan ang palaging nakasulat sa sa Quran, na ikaw sambahin mo ang Diyos na naglikha sa atin, na siya lamang ang Diyos, wala nang iba, at ikaw mag-alay ka ng panalangin sa Kanya, at ikaw magbigay ng kawang gawa. Sabihin mo magbigay ka ng kawang gawa, tumulong ka sa mga mahihirap. Kung sila kay mapera, ay tulungan mo yung ibang mga mahihirap na halimbawa sila hindi makabayad ng utang, tulungan mo sila sa pagbabayad. Kung halimbawa may mga masakit yung kanilang kawan, tulungan mo sila na makapagpagamot. Kung sila yung mga walang makain, tulungan mo sila na bigyan mo sila ng kay maraming pagkain. Yan ang mga damayan mo sila, bigyan mo sila yung mga wala, at ikaw meron. Huwag kang mamamatay na ikaw ay napakarangya ng iyong buhay. Tingnan mo si Jesus, di ba kayo mga Kristiyano, di ba si Jesus ang inyo, tignan nyo yung kahit hindi man lang siya humipo na yung kahit isang kusing na pera, hindi siya humipo na yan, kahit hipo lang. Si Propeta Muhammad, yan, mayaman yan, nung dati bago siya naging Muslim, nag-Islam, ay napakayaman na yan. Pero alam mong ginawa niyan, ay pinamahagi lang niya na pinamahagi. Kahit saka huli-huli kahit yung kanyang balabal, na yun ay bigay sa kanya. Ay kahit balabal, pag may nakita siya na tao na parang natutuwa doon sa kanyang balabal, ay hinuhubad niya at ibinibigay niya. O kaya siya naman ay bago namatay ay naging parang hitsurang pulubi.
Kaya yung kanyang mga disipulo ay kaya yung naiiyak sa kanya. Naiiyak pagka siya nakikita dahil yung kanila na propeta na itinuturing nilang isang hari ay nakakaawa ang itsura. Dahil ganyan talaga ang isang tunay na mananampalataya. Kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya at ikaw ay may kaya, hindi mo hahayaan ang iyong kapwa na ikaw ay masarap ang kain. Pagkatapos meron kang mga tao na sila may mga walang makain, ikaw ay isang tunay na mananampalataya na ikay maraming pera, na ang iba naman ay walang kapera-pera na wala na magastos dun sa kanilang, halimbawa ay may sakit ay wala na silang magastos. Na ikaw ay gandang-ganda ng bahay, pagkatapos meron mga tao na talagang ang bahay pagibana na mga kung ano lang mga na maihipan lamang ng kuwan, ay yun ang tunay na mananampalataya na hindi niya hayaan na napakaganda ang kanyang bahay. At merong mga tao na talagang wala mang kabahay-bahay, na merong bahay mga kung ano lamang pinagsapi-sapi diyan, mga plastic na mga tulda, yung makikita daw. Yun ang mga tunay na mananampalataya. Pero pagka kayo may nakita na mananampalataya ay sila'y napakayaman, ay talagang hindi nyo masasabi talagang hindi talaga tunay na mananampalataya yun. Ganoon. Dahil kasi ang pagbabasehan natin ay yung mga propeta, katulad nga si Jesus, dahil hindi siya humawak talaga ng pera. Dahil ang ginawa lang ni Jesus yung pagtulong. Yung si Propeta Muhammad, mayaman yan dati. Yung siya nag-Islam ay pinamahagi kahit yung kanyang mga tupan ng mga nalalabi, pinamigay na lang niya, na pinamigay. Basta may nakita siya na nakakaawa ay kanya pinamigay na. Kaya naman siya yung parang naging pulubi. Anong sinasabi niya? Ang kanyang kayamanan ay narito sa paraiso. Sa kabilang buhay, andun ang kayamanan. Nakita mo yung mga katulad si San Juan, di kay San Juan Bautista. Ito mo San Juan Bautista, hindi rin yan talaga si lakad-lakad lang niya pumunta sa Juan. Kinakain lang niya yung bagang pulot. Tsaka yung mga balang, yan ang kanyang kinakain. Talagang hindi sila nagpakano. Ganyan kasi yung mga talagang mga mananampalataya, ang kanilang nasa isip, tumulong lang talaga sa sa kapwa. Ganyan kasi ang tunay na mananampalataya. Ayaw nang nangyayari kasi sa mundo, sa atin, lalo na sa ngayon, yung bagang minsan kahit tayo mayaman na, pero ayaw natin tumulong talaga sa kapwa. Dahil kasi ang takot kasi tayo, yung iniisip natin. Tsaka minsan ang iniisip natin ni ganito, ako'y nagsumikap ako, magsumikap rin kayo. Yung bagang ganon nangyayari sa atin. Na hindi natin nalalaman, yung kasi ang kinang ng pera. Kaya tingnan nyo, minsan kahit na nasa politika, minsan meron kang mababait. Yung hindi pa siya nagiging politiko, mabait siya. Talagang gusto niyan tumulong sa kapwa. Pero tingnan mo yung siya naging politiko na, siya nakakita ng maraming pera, nagbabago yung kanyang kawang. Ganyan kasi yung kinang ng pera. Kapag tayo nasilaw, ay hindi na, kaya nga sinabing silaw nasilaw tayo, hindi na natin makikita yung dating mga mahihirap, na tayo hindi pa na tayo nanunungkulan, ay kitang-kita natin yung mga mahihirap na dapat natin tulungan. Ngayon, nung tayo nakaupo na, ay nasilaw na tayo sa pera. Tapos ngayon, hindi na natin nakikita yung mga pera na dapat na mga mahihirap na kuwang, kasi ang nakikita natin yung pera hanggang sa tayo natakluban. Ngayon din kasi kapag halimbawa tayo mayaman at dumarami natin pera, ay naroon na yung utak natin, yung pera. Ang nangyayari sa atin, gusto natin ipunin yung ating pera, paramihin. Hanggang sa yung minsan lumalayo na tayo sa mga mahihirap. Tingnan naman yun, tayo ay mayroong nangyayari kasi minsan kalimitan yan. Bawa tayo mahirap, kung nakikihalubilo tayo sa mga mahihirap din. Dahil kasi tayo mahirap pero mayroong makikita ka talagang nung sila yumaman na, ay hindi na sila masyado nakikisama sa mga mahihirap. Malayo na sila.
Dahil kasi yung kasi ibig sabihin doon nasisilaw na siya sa pera kasi minsan kasi kapag ano umiiwas na siya kasi alang iniisip kasi niya na ay naku mahirap pagka mahirap yung ating mga makakaibigan dito mangyari lagi ka ng hihingan kasi ng tulong kaya ngayon nangyayari lumalayo na siya na lumalayo yan yun, ayun naman kasi pagsubok sa kanya yung tinitingnan kasi ay yung hindi niya kasi naisip na yung kayamanan na yan ay bigay lang sa kanya ng Diyos yan pahiram ngayon tinitingnan ng Diyos yan kung yung kayamanan na yan ay pinahiram sa iyo na yan ay ibabalik mo sa kanya ayun naman hindi na ang Diyos naman hindi naman nangangailangan ng kayamanan dahil siya ang Diyos naman mayaman ang pagbabalik sa kanya na yun yung ibalik mo sa mga mahihirap tulungan mo yung mga mahihirap ganyan ay kaso nangyayari kasi ano yung kang nag-iiba ang ating kuha yung kasi yung sinasabing kinang ng kayamanan yung sa kinang na yun nasisilaw tayo na hindi na natin nakikita yung ating mga dating prinsipyo ay hindi na natin nakikita yun dahil kasi ang ating kuha ay nasilaw na ang ating paningin kung dating tayo ay mahirap kitang kita natin ng ganyan ay kayong tayo yumaman na ay naka ano na ang ating paningin nasilaw na nabulag na tayo dahil sa sobrang dami ng ating pera ay nasilaw ngayon ang ating kaisipan na ngayon ay paramihin kaya kita ninyo yung iba nakayayaman na ay mayroong bawa nakaupo sa puli sa gobyerno ay mayroong nangungurakot pa dahil nga ikuban nga nasilaw na ganyan kasi ang ang sa pera na kuha kaya ngayon kung halimbawa tayo mayaman at hindi natin gagamitin niya sa pagtulong sa kapwa ay maraming tanong ang Diyos sa atin tiyan kaya ganyan din ang ang kawan kung halimbawa katulad nito huwag tayo masyadong magpakaano tiyan ngayon kung halimbawa isipin natin yung sapat lang sa ating pang-araw-araw ang ating na kung lang tayo ng kaunti at yung hihigit itulong natin sa kapwa yung halimbawa medyo hihigit pa doon tulong natin ang itulong sa kapwa habang tayo nabubuhay yun pa ang pinaka-importante pero kung halimbawa naman ang buhay naman natin ay yung ating kinikita ay sapat lang sa atin okay lang di tumulong man tayo sa ating kapwa nang hindi naman sa pera kung wala naman tayo tutulong sa ating kapwa na pagdating sa pera dahil kasi nga tayo kulang din di tumulong man tayo yung halimbawa ay pananalita yun din napakalaking tulong na dun sa ating kapwa yung halimbawa kahit nga yung kang may nagpapasama sa iyo kung halimbawa mayroon ka namang oras samahan mo kung ano ba may bubuhatin at talagang wala namang makatulong tulungan mo magbubuhat kahit nga yung halimbawa mayroong sasakyan na itutulak at nakita mo kulang na ng magtutulak at para umandar yung sasakyan tumulong tayo sa pagtutulak kahit nga yung halimbawa yung kasama natin may problema at siya nais niya ng kausap o di makipag-usap tayo para naman kanyang gumangga ng kanyang problema kung tayo naman may sasakyan at halimbawa papunta tayo sa bayan at meron tayong kakilala na lagi nakikita natin naglalakad ating pasakayin para tayo nakakatulong sa sa kapwa minsan kasi iniisip natin na halimbawa pasakayin yan kasi bago ko na mahal-mahal ang pagkakabili ko din sa sasakyan hindi kung halimbawa na papunta tayo sa bayan at nakikita natin yung ating kakilala na naglalakad pasakayin natin kung bakit tayo nagpauwi nakita natin yung ating kuwan ay naglalakad pasakayin natin tayo na may pauwi na ay yung kahit paano tayo nakakatulong sa sa kapwa kung halimbawa tayo may tinanim na kuwan bawa marami na ating tinanim at yung iba ay nangingi bigyan natin ayanin nga natin yung halimbawa yung kang kuwan ngayon lang kapag halimbawa ay sumusobra na pwede naman tayong magsabi na kayo naman inubos nyo na dahil meron kasing tao mapagsamantala talagang pagka yun napagbigyan mo minsan talaga inubos na meron naman tayong karapatan na magsabi para naman sila matuto ngayon balik tayo dun sa ating mga pinag-uusapan sa mga bagay-bagay na yun atin yung mga inalam
ito yung napakahalaga. Yun yung alamin natin ang tunay na reliyon. Dahil nga pagka tayo namatay at muling nabuhay at pinuha tayo ng Diyos, ay sa Diyos na naglikha sa atin, ay sa Kanya tayo haharap. Kaya napakalaking bagay at napaka-importante na malaman natin ang tunay na reliyon. Dahil sayang ang buhay. Kung lahat ng bagay ng mga ito inungkat-ungkat natin, kahit yung mga chismis din, alam natin, mga paborito natin, mga artista at lahat ng mga kuha na inalam natin. Ito pa ang dapat natin hindi aalamin. May daloy tayo sa Kanya rin babalik ko. So sige, maraming salamat. Hanggang sa muli.